para sa akin, ang isang hindi magandang impact nito is madadamay lahat. So ikaw na dumaan ka sa tamang process na pagkuha mo ng LMIA, mawawalan ka rin ng points. Hello guys, Nardino TV again, and we are back again with another video. So ang pag-uusapan natin ngayon guys is related to doon sa post ko last first week of November with regards doon sa bentahan ng LMIA sa black market, right? Sinabi ko doon guys na possible na magkaroon ng changes in the upcoming weeks or months dahil meron na namang abuse na nangyayari sa system. Sabi ko nga, ang Canadian government is kinda reactive, right? On my own perspective, based on the things na nangyari from the past, right? So, reactive meaning nagbibigay sila ng solution pag nandyan na or pag meron ng issue. So, yung sa post natin na yun, guys, I explained kung paano nag-work ang LMIA, ang high and low wage, right? So, guys, para mas maintindihan nyo yung discussion natin for today, I highly suggest guys na i-check nyo yun, no? Para mas magets nyo kung ano yung mga pag-uusapan natin for today. After kong i-post yun guys, after 1 or 2 weeks, meron ako nakitang article na sinabi ni Mark Miller guys na they will investigate and check yung mga fake jobs na ginagamit para sa LMIA and also sa pagpa-file ng express entry. At ang sabi pa nila guys, no, ang possible way na nakikita nila is to remove the points na makukuha mo sa LMIA. Right? So, that is a bad news for me. Pero guys, disclaimer lang po, no, hindi pa to officially announced. Right? Kumbaga, sabi pa lang they are looking into it. But again guys, kung kayo is nakafollow kayo sa Buhay Canada or yung sa mga nangyayari sa mga policy changes dito, makikita nyo na yung trend eh. 'Di ba? So, let's say, sample guys, yung dun sa International Student Pathway. Nakita nila na sobrang daming gumamit ng process na yon para makapunta dito sa Canada. Hindi ko naman po sinasabi na fraud yon, di ba? Or nagkaroon talaga ng abuse. Kasi guys, marami pa rin po ang international student na pumunta talaga dito at nag-aral talaga at ginamit na maayos yung system. So, hindi ko po sinasabing lahat is nag-abuse, right? But, nakadagdag din guys, yung target talaga ng Canada na to lessen yung mga pumapasok ngayon dito sa Canada. Kaya, nagkaroon ng mga changes talaga with regards doon sa international students, sa PGWP, sa SOWP, pati sa TFWs, right? And also yung sa tourist visa. Pero kasi ang trend guys is they will announce something, like sasabihin nila na we are checking on it, we are planning to do something about it, and then after a week or 2 or a month, biglang ang daming changes bigla, right? Kung mapapansin nyo, sunod-sunod yung mga changes with regards doon sa International Student Pathway. Biglang buhos talaga guys for 2024. Ngayon, going back dito sa LMIA, ngayon nasa radar na nila to na nagkakaroon nga ng abuse, di ba? Nagkakaroon ng sobrang bentahan talaga ng LMIA. Sabi ko nga doon sa post ko dati, hindi na to bago. Way back 2023, naririnig ko na to guys eh. And yung presyo noon, nasa 10,000 lang. And yung post ko, nakita ko nasa 20,000 na. And may nakita akong post just today na ang sabi, based doon sa article, nasa 70,000 na ang bentahan ng LMIA sa market. The more na merong abuse guys, the more na napupunta sa radar yan ng Canadian government and they are pushed to act on it. So I think talaga hindi malabong mangyari na magkaroon ng drastic changes in the upcoming weeks or month with regards dun sa LMIA dahil sa mga nangyayaring fraud and abuse ngayon. Right? So ngayon guys, ano ang impact nito? Ano ang impact nito sa immigrants na nandito like international student, TFWs and everything? Kasi guys, syempre kung immigrant ka dito, ang aim mo talaga is to get the permanent resident, right? Kaya papasok ka ng express entry. Ngayon guys, pag nakakuha ka kasi ng job offer na back up with LMIA, pwede kang makakuha ng 50 to 200 bonus points. At nakadepende yung makukuha mong points guys sa tier level, okay? So, let's say ang level ng job offer mo is
senior manager, right? You can instantly have 200 bonus points sa CRS mo. Let's say guys, nag-apply ka ng Express Entry. Pinasok mo yung age mo, language test, yung pag-aaral mo, yung work experience mo. And let's say nakakuha ng 450. Yung 450 points, mataas na yan guys. But, hindi yan nagagaranti na talagang makakakuha ka ng ITA kasi nga marami sa pool na ganun din ang points. Kung gusto nyong mas maintindihan guys kung paano nag-work ang Express Entry, meron din tayong video niyan, panoorin nyo na lang, right? But again, yung 450, mataas na but not enough for me, right? So now, kung makakakuha ka ng LMIA na magbibigay sa'yo ng bonus points na 200, just imagine from 450 magiging 650 ka, and yung 650 points na yan guys will guarantee you for a spot na ma-invite ka for Express Entry or makakakuha ng ITA para sa iyong permanent resident. Kaya guys, napaka hot cake ng LMIA, tingin ko lang. Kaya ang daming kumakagat sa ganyan, right? Just imagine kung meron kang perang pambayad, si employer is gagawa ng fake job na design para sa'yo. Siguro depende rin kung magkano, right? Let's say kung magbayad ka ng 50,000 and then yung ihahanda sa'yo na job is for senior manager kahit wala naman talagang senior manager post, right? At makakakuha agad ng 200 points. At ang kapalit nun is yung permanent residency mo. Kaya maraming kumakagat sa ganito guys. So ngayon guys, ang question in place is, makakatulong ba talaga yan pag tinanggal ang points or ang bonus points na manggagaling sa LMIA with regards to your CRS points, right? Ako, two things guys. So number one talaga is magkakaroon ng fairness, right? Walang makakakuha ng bonus points sa LMIA. So mas titindi ngayon ang labanan sa Express Entry pool, di ba? So kung talagang sabihin nating mahina yung base points mo based on your language, based on your education, based on your work experience, hindi ka talaga makakapasok ng Canada. Right? So, magiging fair sa lahat. Okay? And number two, guys, is yung isa sa mga gusto talaga nilang i-address, which is yung abuse and yung fraud. Right? Since wala nang maitutulong ang LMIA sa CRS or sa Express Entry system, for sure yan, bababa ang tatangkilik sa pagbili ng LMIA. Right? Kasi, it doesn't make sense, right? Na mag-i-spend ka ng thousands of dollars tapos hindi ka naman din pala mape-permanent or hindi makakatulong yung LMIA mo para ma-boost yung CRS points mo when it comes to your Express Entry profile. Right? So talagang siguro hindi matatanggal but sobrang or drastically bababa yung mga tumatangkilit sa pagbebenta or pagbili ng LMIA sa black market. Pero guys, para sa akin, ang isang hindi magandang impact nito is madadamay lahat. So ikaw na dumaan ka sa tamang process na pagkuha mo ng LMIA, mawawalan ka rin ng points. So yun yung mga dapat i-consider ng Canadian government pag i-implement na nila to. Sana hindi madama yung talagang dumaan sa tamang process. And take note guys, sa LMIA po, hindi po kailangan gumastos ng applicant. Lahat po yan is sagot ng employer. But because of this abuse and fraud, it's the other way around. Ang nagbabayad ngayon is yung applicant kasi they badly need it, right? At dahil din gusto nilang ma-permanent dito and yung base point nila or yung CRS points nila is hindi enough para makatanggap ng ITA. Sa akin lang, ang talagang take ko dito guys is kung magkakaroon talaga ng changes sa LMIA with regards dun sa boosting ng points sa CRS, sana guys hindi madama yung talagang dumaan sa tamang process para din fair, di ba? Kasi kung ako guys na dumaan sa tamang process, right, is maaapektuhan din ako nito. Syempre, masama din yung loob ko kasi umaasa talaga ako na makakakuha rin ako ng points para dun sa CRS ko pag nag-apply ako ng Express Entry. Right? And yung 200 points or kahit na 50 points pa yan, malaking bagay na yan guys para i-boost yung inyong chance para makakuha kayo ng ITA or yung invitation to apply sa inyong Express Entry journey. So, sana is magkaroon ng win-win solution on both side. Ma-solve
ng government or ni Mark Miller yung issue sa bentahan ng LMIA, and sana hindi madamay yung talagang dumaan sa tamang proseso o yung sa legal na process. This is another change na dapat nating tignan at abangan. Lalong-lalo na guys, yung mga TFWs at yung mga international students, they are really looking towards LMIA. Kasi nga, malaki ang pwedeng changes nito or malaki yung pwedeng maitulong nito sa kanilang express entry para makamit nila yung kanilang permanent residency. So yun guys, no, this is very unfortunate kung sakali talagang matutuloy ito. Ito yung sinasabi natin doon sa post natin before, no, na dahil sa kagagawa ng iilan, right, madadamay talaga lahat. I hope talaga na magkaroon sila ng solution na ang maaapektuhan lang talaga is yung gumagawa ng abuse and fraud. So kayo guys, ano ba yung perspective nyo? Ano ba yung take nyo with regards on this matter? Ano yung tingin nyo possible or ano yung pwedeng gawin ng government para maitigil to, no? At saka sana is maging fair din doon sa iba na talagang nag-apply din ng tama. So share nyo naman guys, no? So comment nyo naman para din guys malaman natin yung perspective nyo with regards to this matter. Okay? So yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace!